Mapapag-usapan ng kumika para ihatid sa natin. Kasi baka kailangan nila Emily si Ayo para pa-check up naman ng tatay. Ano? Sa Tuesday. Tuesday pa check up. Kaya nga. So, dapat nandito si Ayo para mag-aalit. Okay. So, kung may tanong po kayo sa lesson, malaking bagay. Ha? Dapat naiintindihan ninyo. Allow me to please have a review with our lessons. Now, this is the foundation ng lahat ng klase ng pag-aaral meron tayo. Kung nag-aaral kayo sa Bible, nag-aaral kayo sa personal na buhay nyo, these are all the foundation of learning. Kasi, ano na po to? The science of correct reasoning. We call this the logic. Now, let me kanina na-focus ko na yung human logic. Okay. Parang nanunula ako dito sa ano na ito. Yan. Okay. Since we are dealing with logic, we divided them into two. Bible logic, tinitingnan ko kanina sa video, hindi mabasa eh. At saka human logic. So, laki ako na ha. Now, reviewin ko lang to para magkaroon kayo ng idea para the way, para maituloy ko yung Bible logic. Both possesses an absolute characteristic. Ang human logic, absolutely correct process. Bible logic is absolute truth. Now, those are facts na hindi nyo dapat kinakalimutan. Pag sinabi natin Bible, absolute truth. Pag sinabi natin logic, human logic, absolutely correct process. That is the absolute qualities of both logic of Bible and human logic. Now, there are laws that govern human logic, and these are laws should not be violated. When we say should not be violated, it must be applied by all means. Hindi pwedeng hindi. Apply dyan sa physics, apply dyan sa science. This is a scientific process. Kaya kung ginawa ito to make a Bible interpretation scientific, pag hindi mo kasi ganito, ang probability na mali yung conclusion mo is so high. The very reason kung bakit ganito yung way of learning natin to have a highest probability of being correct. Wala ho 100% na pangunawa na tama. Wala po. Kasi bakit? Diyos lang ang may property nun, hindi tayo. Ang ating pangunawa cannot be 100% correct. Okay, sa Diyos lang yun. Tayo, highest probability of being correct. Now, since ang human logic, mga kapatid, is a science of correct reasoning, it is guided by laws. Yun ang tinuro ko kanina. Yung first law, huwag na yung banggitin isulat kasi sulat ko pa, masyado ng Law of identity. Ito yung A is A, B is B, that is identity. Na natiyak mo na ang A ay A na yan. Okay? Kaya law of identity, pag sinabi natin identity, sabi ko kanina, anong mahalaga doon? Data. Lahat ng data, kunin mo. Para makompleto mo. Pag sinabi mo prutas, under the law of identity, anong prutas? Anong hugis ng prutas? Anong kulay ng prutas? Anong lasa ng prutas? Anong laki ng prutas? Those data belong to the identity. At kailangan accurate. Dahil pag hindi accurate, magkakaproblem ka sa identity. Okay? Yung pangalawa, excluded middle. Okay, ang excluded middle, anong sabi ko kanina?
contrary. Natandaan niyo, di ba? Bakit mahalaga na maintindihan ko to? No, medyo may... Kapag hindi nyo alam ang ganitong klase ng guidelines, ang tawag namin dito is the laws of reason. Hindi mo makita na bakit mahalaga na maunawaan ko ng excluded middle contrary. Review lang to kanina. Pag sinabing contrary, okay, sino nakakatanda sa lesson ng umaga? Paano mo malalaman ang statement contrary? Ano yung laws na nag-govern sa kanya? Sir Archie, natatandaan mo pa? Hindi ako magaling niya, pero ano po, yung siya ay Hindi, ito, para contrary. Ang statement mo, pwedeng parehong mali. Hindi pwedeng parehong tama. Okay, ang keyword na tatandaan nyo, pwedeng parehong mali. Okay, ito yung batas ng contrary eh. Can be both wrong, but cannot be both correct. Kapag bumagsak sa ganitong category, ang tawag niyang contrary. And I give you an example. Ito yung keyword. Can be both wrong, but cannot be both correct. Pag sinabi ko nga kanina, si Edwin ay nasa naik at nasa Bacoor. Contradictory ba yun? Hindi. Contrary. Bakit? Kasi can be both wrong. Cannot be both correct kasi why? I cannot be in two places at the same time. Hindi ako pwedeng nasa Bacoor, hindi ako pwedeng nasa Naik. Either, nasa Bacoor lang ako o nasa Naik ako. Or, wala ako sa dalawang lugar na nabanggit. Dahil pwedeng wala ako sa dalawang lugar na nabanggit, the statement fall under what? Contrary. Pero, paano papasok ka doon sa pangatlo? Kasi ito yung rule na mag-govern. May pangatlong batas. Ang reason. Yung number 3, ano yung number 3? Law of non-contradiction. Non-contradiction. Ayan ha, medyo na ano na kayo. Tandaan nyo, kung ang excluded middle ay contrary, ang law of non-contradiction is contradictory. Maliwanag ba yan? Okay. Gagamitin ko muna itong area na to para maituloy ko rito. Kung ang excluded middle ay contrary, ang law of non-contradiction, contradictory. Governed by reason. Kung ang contrary, magpo-fall siya under contrary, it can be both wrong. Kapag contradictory, cannot be both wrong. Hindi siya pwedeng mali pareho. One will always stand correct. And one will always stand wrong. Nakita niyo yung laws na nag-govern? Ayun.
Ayan. Okay. Kaya, mayroon tayong excluded middle, mayroon tayong non-contradiction, the law of non-contradiction. Kasi bakit? Kung ang sa law of excluded middle to fall under contrary can be both wrong, Edwin is in Bacoor and Inai. But since I cannot be both, I cannot be in the same place at the same time, either nasa Bacoor ako o either nasa Naik ako, isa doon tama. But since can also be both wrong, pwedeng wala ako sa Bacoor, wala ako sa Naik, nasa Silang ako. Can be both wrong. So, hindi contradictory ang statement ko. Contrary. But, para mag-fall siya sa law of non-contradiction, it must be dapat isa tama, isa mali. Papalo po yun. Kapag sinulat mo yan, mababasa nyo lagi yun. A cannot be non-A. Bakit? Pag isusulat natin yan, A cannot be not A. Ang A, hindi pwedeng hindi A. In that manner, one is always correct. Bakit? Ang A, kung A yan, hindi siya B, hindi siya C, hindi siya D, hindi siya C. Lahat ng alphabet letters cannot be A. Nakuha niya? So, either A yan or either not A yan. One is particular, the rest is general. Halimbawa, the apple is red. That is identity. Cannot be not red. Bakit cannot be not red? Yung not red, general yon. Lahat ng kulay, kahit anong kulay yan, it's not red. Except red. So, isa dyan correct. Isa dyan mali. So, kapag nag-fall sa ganong category, ang tawag namin ng contradiction. So, laging kinakancel mo what is being affirmed. A cannot be not A. B cannot be not B. If B can only be B, pwede ba na ang B ay C at ang C ay D? Yes. Papaliwanag, malalim na yun. Pero ito yung guidelines na sinabi ko kanina. So, iba yung law of excluded middle, iba yung law of non-contradiction. Yung pang-apat na sinabi ko, ano yung pang-apat? Sufficient reason. Kapag nakakipag-debate kayo, kahit kanino, padamihan kayo ng argument, padamihan kayo ng reasons to prove na yung paniniwala mo tama. Okay, so these are all guidelines for human logic. May process para mag-guide ka dito. Tinuro ko na yon. Ituturo ko na rin kayo para sa ganon. Nasaan yung pambula niya? Nawala rin pa. Hindi, may pambula tayo. Bago ko maibigay ang Bible logic, yan. Okay, sige, bago yan, sige, bago ibigay yung process, thank you enough. Bigay ko muna yung tinatawag natin, ito yung mga laws na govern sa human logic. Lagi nyo lang tatandaan, ang excluded middle deals with the contrary, ang non-contradiction deals with the contradictory. Para ma-identify nyo kung contrary yan, can be both wrong, but cannot be both correct. Para ma-identify yung contradictory yan, cannot be both wrong. One is always correct, and one is always wrong. But cannot
be both correct and cannot be both wrong. Hindi pwede. Okay. So these are all how the reasons work. These are all the guidelines para masabi mo, mali ka. Ngayon, dahil itong human logic is a process, ina-apply po natin ito sa Bible logic as our guidelines kung yung pagtingin ko tama o mali. Now, sa Bible logic, may mga batas din na dapat i-apply tayo na hindi mo rin pwedeng i-violate. Kapag nag-aaral ka ng Bible, hindi mo pwedeng i-violate ang Bible logic laws. Ano yun? Number 1, intended meaning. Now, napakahalaga po ng intended meaning. Ang buong Bible ay sinasaklawan ng intended meaning. Anong talata? Bakit nasasabi natin ang Bible ay sinasaklawan ng intended meaning? Anong talata ginamit natin kanina? 2 Peter. Now, ito mahalaga ito kasi kung anong lecture nyo sa akin, natuturo nyo rin sa iba. 2 Peter 1:20. May talata na sa 2 Peter 1:20 na nagsasabi, walang private interpretation ang Bible. Ang private interpretation ay kahulugan na hindi yun ang sinasabi ng Bible. So because of the intended meaning, huwag kang gagamit ng mga paliwanag ng mga talata ng Biblia na hindi iyon ang kahulugan na sinasabi ng Biblia. Now, sinimulan ko kayo. Okay? May mga salita sa Bible. Mga salita. Na dahil nakasulat, tama. Sa kayong kayo, di ba sinabi ko kayo na kapag nakasulat pa sa Bible, tama. Amen. Ang tawag na term na ginamit, kapag nakasulat, anong term na ginamit ko? Stipulation. O, continuation to, parang ano natin to. Kapag nakasulat, ang tawag po dyan, stipulated. Okay. Ginamit ko ang salitang election. Ang salitang election ba nasa Bible? Yes. Yes. The word elect, chosen, election, are stipulated in the Bible. Tama, di ba? Okay. Predestination. Nakasulat ba sa Bible? Amen. Romans chapter 8, verse 29. So, nakasulat sa Bible. Sabi ko nga kanina, pag sinabi ng Reform o sinabi ng Calvinist, ang hindi naniniwala sa doctrine of election sa demonyo. Kasi nasa Bible daw yon. Now, agree ako, pero ang question, anong paliwanag sa election ang dapat kong paniwalaan? Yung paliwanag ba ng Reform o yung paliwanag na sinasabi ng Bible? Kasi bakit? Kasi ang Bible governed ng the law of intended meaning. Bakit ginamit ng Bible ang term na election?
Bakit ginamit ng Bible ang term na predestination? Yung bang meaning ng dictionary, yung ba yung meaning na ginagamit ng Bible? Yung ba yung kahulugan ng Bible, kaya ginamit niya ang term? Kung sakasakali na ginamit ko yung meaning ng dictionary, okay? Sa kahulugan ng predestination, tama ba yun? Yung ba yung meaning na gustong sabihin ng Bible as intention? Nakukuha niya? So, kailangan doon yung hanapin. So, because the Bible is governed by the law of intended meaning. So, hanapin nyo sa Bible, bakit ginamit ang salitang predestination? Kasi, yun ang dahilan kung bakit nakasulat ang salitang predestination. So, the Bible is governed by the law of intended meaning. Okay, bigyan mo ako ng example dahil naituro ko na ito before. Bakit ginamit ang salitang predestination? Ano yung gustong sabihin ng Bible sa term na predestination? O, sinimulan kayo sa election. Ano ang paliwanag ng reform sa election? Pinili ka para maligtas. Tama ba yun? Bago pa lumikha ang Diyos ng sanlibutan, pumili na ang Diyos na kung sino ang maliligtas. So, ang election ng reform at ng Calvinist, pinili ka para maligtas. So, hindi ka ligtas, pinili ka para pumunta ng langit. Okay, para maligtas, at yung predestination, kaya tapos destination, based sa kanyang meaning, hindi ka pa pinapanganak, papunta ka ng langit, kasi yun na yung predestined ka nang pumunta sa langit. At yung iba, predestined pumunta na ng impyerno. Yun yung paliwanag base sa term, sa kahulugan. Ang pinagkunan nila ng meaning, dictionary, at yung kahulugan ng term, tanong, yan ba yung ginamit ng Bible? Kasi bakit? But since under the logic, Bible logic, mayroon pong intended meaning ang Bible. So, logical yung paliwanag ng reform, pero vinolate nila yung intended meaning. So tayo, para makuha natin yung meaning ng Bible, hanapin natin. Tingnan natin yung pagtingin, pumili ang Diyos para maligtas. O anong talata yung gagamitin natin na nagpapatunay na nakastipulate sa Bible ang election o ang salitang elect. Saan natin makikita? 1 Peter 1:2. Pupuntahan natin ang 1 Peter 1:2. O burahin ko na ito, nakopya nyo na naman at naka-record naman tayo. Ha? I-analyze natin using the process ng Bible logic. Okay. May four process ang Bible logic na i-apply tayo. At yun yung gagamitin nating process ngayon, whether to find out the intended meaning of the Bible. Iisa-isahin natin, ha? Okay. Ang first process ng Bible logic na i-apply natin para makita natin yung intended meaning ng Bible, ano yun? Ang first process, analogy. I-analyze natin. Ang sabi ng Reform, ang sabi ng mga Calvinist, pinili para maligtas.
O, tingnan natin ang 1 Peter. Gamitan natin ng analogy. Ang 1 Peter 1:2. Anong purpose? Para makuha natin yung intended meaning ng salitang elect. Okay. Buksan nga natin ang 1 Peter 1:2. Unang ginamit, elect. According. Isa-isahin natin ha. To the foreknowledge. Of God, the Father. Na mahalaga yan. Okay. Tama, ano? Now listen, gagawin ko ng pula to sa Bible. Through. Now, bakit mahalaga yan? Kasi ito yung pamantayan. Through ano ba? Sorry. Through the sanctification. Through the sanctification of the Spirit. Okay, dito muna tayo. Pag nilagyan mo ng tatlong tuglok, ibig sabihin may continuation pa yon. Okay. Kung dahil analogy ang gamit natin, so gagawin natin to find out the meaning, the intended meaning of the term elect. Ang sabi ng Reform, ang sabi ng mga Calvinist, pinili ka para maligtas. So meaning, hindi ka pasig yung election mo para maligtas ka. Dahil ang talata na ginagamit nila ay 1 Peter 1:2, ang goal natin ay kunin yung intended meaning ng Bible. Tama ba yung statement nila na pinili ka para maligtas? Ang first process na gagawin natin to apply, to extract the intended meaning, analogy. So, i-analyze natin lahat ng ginamit. So, dahil ang ginamit ay foreknowledge, ang salitang foreknowledge, knowledge before. Okay? Alam ng Diyos, nakita ng Diyos. Okay? At doon niya pinili according to the foreknowledge. So, hindi pa nangyayari ito. Ang tao hindi pa ipinapanganak. Ang tao hindi pa nililikha. Pinili na. Yun ang sabi ng talata kasi according to foreknowledge of God the Father. Kanya nga lamang maliwanag ang Bible through. Yung salitang through, para yung Ephesians 2:8. For by grace are ye saved through faith. Now, para makita natin yung application ng true faith, mahalaga na yung tingnan natin Ephesians 2:8. Kasi ito walang question sa lahat. Ano ang nauna? True faith or salvation? So, ibig sabihin, mananampalataya ka muna bago ka maligtas. Yung application ng through
Meaning, mauuna muna ang true faith bago ang salvation. Tama? Hindi ka pwedeng masave nang hindi ka sumampalataya. Tama, no? Sa Ephesians 2:8. Kung ang tinitingnan natin sa Ephesians 2:8, yung salitang true. At dahil for by grace are ye saved through faith, so una kang mananampalataya bago ka maligtas. Kung dadalhin natin yung same analogy sa 1 Peter 1:2, through the sanctification of the Spirit. Anong meaning? Una kang na-sanctify bago ka na-elect. Tama, di ba? Sa makatuwid, yung basihan ng election, kaya ka na-elect, is yung sanctification of the Spirit. Kasi, ang sabi ng Bible, through the sanctification of the Spirit. So, bago ang election, sanctification of the Spirit muna. So, mayroon na tayong tinatawag tayong basis. Kailan nangyari ang election sa buhay ng isang individual? Kasi bakit? Dahil under the law of identity, what is stipulated? Yun ang binabanggit ko kanina. What is stipulated in 1 Peter 1:2, every word has an intended meaning. So, walang question, nangyari to before the foundation of the world. Hindi ka pa ipinapanganak. Pero ang ginamit na term, for knowledge. So, kung for knowledge, hindi pa nangyayari ito. At ang tao hindi pa ipinapanganak. Kasi kung ito ay nangyayari na, hindi mo na pwedeng gamitin ang salitang for knowledge. Kasi happening now. Hindi na siya applied yung for knowledge. At ang for knowledge, kaya ginamit ng Bible, anthropomorphic expression. Salitang tao, nauunawaan ng tao, apply lang sa tao. Kasi wala namang foreknowledge ang Diyos. So ngayon, dahil may starting point tayo, kailan nangyari ang election, ang sabi ng Bible, through the sanctification of the Spirit. So, under the soteriology doctrine, when you speak of soteriology, doctrine of salvation, kasama sa process sa salvation ang sanctification. Okay, ngayon, buburahin ko muna to kasi masyadong malaki yung ating blackboard. Para masundan natin. Ito lang naman ang buburahin ko, hindi kasama ang law of identity. Kasi ina-apply natin yung intended meaning ngayon eh. So, under the law of intended meaning, ang kinukuha natin yung intention ng paggamit ng elect. At ina-analyze natin yung verse. So, ngayon, para makita natin, tingnan natin ngayon yung order of salvation. Okay? Una, faith. Hindi ka pwedeng masave nang hindi ka mananampalataya. Sabi nga nila, ang pananampalataya, regalo ng Diyos. Ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. So sabi niya, hindi ka daw magkakaroon ng pananampalataya kapag hindi ka binigyan ng Diyos. Well, that is your statement. Pero ang sabi ng Bible, as stipulated again, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. So sa makatuwid, Word of God ang kailangan para ma-develop ang faith.
Okay. Pag nagkaroon ka ng faith, anong masusunod? Regeneration. What is regeneration? Ito yung born again. Ipinanganak ka muli. Ito yung 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. You have been regenerated. Ito yung washed by the blood. Nilinis ka ng dugo ni Kristo. Okay? Ito yung Revelations 1:5. We are washed by the blood of the Lamb. Doon pumapasok ang regeneration. Kaya ka nilinis ng dugo ni Kristo para ka maging holy. Pagkatapos, i-impute ni Kristo yung kanyang kabanalan sa iyo. Kasama na po yun sa regeneration. The imputation of Christ's righteousness. You are now from, ang salitang regeneration, you are now from sinner to holy. Kasi bakit? Because nilinis ka na ng dugo ni Kristo. The problem is this. Hindi ka pa justified. Pag na-regenerate ka na, papasok na po yung justification. Ito na yung third step. Nung ikaw ay nilinis na ng dugo ni Kristo, nahugasan ka na ng dugo, na born again ka na, okay? Si Kristo, ang sabi ng Bible, mediator, na mamagitan sa Ama at sa atin. Yan yung Galatians 2:16. So ngayon, ang Ama kasi, justifier siya ay judge. Okay? So, nangyari muna itong tatlong ito. Wala pa yung election. Sa order. Bago nangyari kasi ang election ay through the justification, through the sanctification of the Spirit. So there is a particular point in the process of soteriology where election happened. Nakuha niya? So ngayon, dahil through the sanctification at ginamit for knowledge, kailan papasok? After justification. Justification is an act of God the Father whereby He declared the sinner righteous as if they have never committed sin. Bakit sinner? Because of the blood of the Lord Jesus Christ that covers you, wash you. So, ang nakikita ng Ama sa iyo ngayon, righteousness of Jesus Christ. Amen. Amen. So, nung ipinresent ka ng anak sa Ama as the mediator, washed by the blood of the Lamb, i-declare ng Ama na ikaw ay justified na, holy, banal ka na. Kasi dinamitan ka ng kabanalan ni Kristo. So, after justification, papasok na po ang Holy Spirit. Papasok na po ang sanctification. Now listen. Dito pumasok ang election. Through the sanctification. Now, that is a good question. Bakit sa sanctification ang election? Bakit wala sa justification, wala sa regeneration, wala doon sa faith? Meaning, ito pong tatlong ito, you already been saved.
Bakit kasama yung sanctification sa salvation? Eh dito palang ligtas na po ako, pastor. Listen. The very purpose bakit ka iniligtas hindi makukomplete without sanctification. Because under sanctification, papasok ang what? Purpose. Kaya lagi kong sinasabi, election is unto purpose, not unto salvation. Kasi bakit? Kung unto salvation, dapat pumasok po yan sa justification. Through the justification. Bakit? Kasi dito ka declared righteous. Sa sanctification, ano ang purpose? You had been separated. Itinabi ka. Ang purpose ng sanctification is for the glory of God. That is the sanctification. You had been set aside for the glory of God. So yung sanctification po is for you to fulfill the purpose. You cannot be used for the purpose unless you are sanctified. Parang ganito yan ang pinakamaganda. Namimili ka ng isda, maganda. Ang daming isda. Nang huli ka ng isda, anong purpose? Uulamin mo. Tama, di ba? Ang purpose mo, kakain ka ng isda. Favorite mo eh. Humuli ka ng isda. Okay? Pagkatapos, kinuha mo yung isda, anong ginawa mo? Kinaliskisan mo. Tama? Tinanggalan mo ng hasang. Tama? So, pinrepare mo yung isda. O, marami kang isdang hinuli. Marami. Okay, lahat yan nilinis mo. Okay? Pagkatapos niyan, nung nalinis na siya, na ready mo na, eto na ngayon, itinabi mo na. Itong isdang to, piprituhin ko. Itong mga isdang to, anong luto kanina? Papaksin ko. Itong isdang to, iihawin ko. So, may iba't ibang plano sa bawat isda. Yung pagtatabi sa iba't ibang plano, ang tawag doon sanctification. Na ito, para iprito ko, pero tapos nang linisin. Nahuli na, natanggalan ng hasang, malinis na to. So, itinatabi ko na siya doon sa purpose na gusto ko. O, eto na ngayon. Ito, piprituhin ko to. O, eto, ipapaksiw ko to. Eto, iiihaw ko to. Isi-serve na yung purpose nila. Ang sanctification, pumasok nung itinabi ka na. Pinili ka na. Kasi bakit? Isi-serve mo na yung purpose. Bakit ka na-elect? Diyan papasok ang Ephesians chapter 1. To be holy. Buksan natin. Verse 4. Kasi maliwanag po, kung hindi nyo gagamitan ng analogy, maliligaw kayo ng mga ng mga reform. Okay? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. Ang purpose po kung bakit we should be holy, hindi pwedeng gamitin sa glory ng Diyos ang hindi holy.
tuloy natin para makita niyo yung buong picture. Alam niyo ba, hindi naiintindihan ito ng mga default, ng mga reform? Walang nagtuturo. Walang nagtuturo. Walang nagtuturo. May nagturo pa rin nga. Galing ako dyan eh. Sa default. Okay, tingnan natin. Sabi niya, according at he has chosen us, yung chosen, yun yung elect. Yan yung 1 Peter 1:2. Okay? Through this sanctification. Napakahalaga po ng through this sanctification. Okay, parang isda, tinaliskisan mo, tinanggalan mo ng hasang, nililis mo talaga yung isda. Yun yung na-wash ka ng blood. Wala yung sanctification. Wala ang elections mo sa washing of the blood. Ang washing of the blood is pine-prepare ka sa purpose mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-serve sa purpose na may hasang ka. Mapanghe ba pa dito ng may hasang? Malagsa. Ha? Malansa. Malansa. Okay. Sabi ng Bible, chosen as in Him before the foundation of the world. Kama, notice, that ang ginamit. That we should be holy. And without blame in Him, in love. Verse 5. Sa verse 5, anak. Having predestinated us unto adoption. No, ang predestination pala, mali yung ginamit nilang term. Yung paliwanag nila, predestined to heaven. Hindi po. Bakit nung ma-elect ka to be holy, kailangan kang ma-predestined to adoption? May purpose po kasi yung predestination natin. Under the law of intended meaning. Bakit kailangan kang ma-adopt? Kaya ang predestination po nasa adoption. Wala sa salvation. Kasi ang election nasa sanctification na andun ng purpose. Saan ka gagamitin ng Diyos? Ikaw ba'y piprituhin, ikaw ba'y ipapaksiw, ikaw ba'y iihawin, pero sinet aside ka na for the purpose. Okay. Now ngayon, bakit ka kinakailangan ma-predestine to adoption? Kasi yun ang sinabi ng Bible eh. Very, very clear ng Bible. Predestinated us unto adoption of the children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. So, purpose niya yon, yung adoption mo. Okay, tuloy natin sa verse 6. To the praise of the glory of His grace. Yung predestination mo pala sa adoption, yung predestination nasa adoption, anong purpose? To the praise of the glory of His grace. Bakit? Bakit kailangan ma-adapt ka bago ka makapag-serve sa purpose? Anong reason? Bakit napakahalaga ng John 1:12? But as many as receive it, to them give the power to become sons of God. Bakit ganun kahalaga ang adoption? Because, tingnan nyo ha, wherein He had made us accepted in the beloved. Now, ano yung beloved? Sinabi ng Ama sa kanyang anak, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Hindi po kayo magiging glory ng Father o ng God until maging beloved ka. Kasi nag-glorify lang po ang Ama sa anak. Kaya si Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng tatanggap sa Kanya, bibigyan ng karapatan na maging anak. Jesus Christ made us accepted into the beloved. Why? Because the very purpose why God created man is for His own glory. That's why He created Adam. Nung nilikha niya si Adan, para sa glory niya.
Kaso Adam committed sin against God. Hindi na-serve yung purpose. Sa unang Adan, pumasok ang kamatayan. Kasi pumasok ang kasalanan. So, kinakailangan para ma-restore ang tao sa original purpose of God's creation, pumasok ang pangalawang Adan. Sino ang pangalawang Adan? Si Jesus Christ. Listen, sa unang Adan, pakikuha nga nun, anak, pakihanap yung term na first Adam tsaka second Adam. Sa unang Adan, pumasok ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Now listen, sa pangalawang Adan, pumasok ang buhay. He had the Son, had life. Okay, so yung pangalawang Adan, ang dahilan kung bakit nagkaroon na i-restore tayo sa purpose, sa sanctification. Kasi ang sanctification, when you are being set aside to serve the purpose. Okay, tingnan nyo yung verse 7. Anak, mamaya pakita mo yung nakita mo na. Verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, ibig sabihin, yung verse 7, ang purpose po niyan ay maging worthy ka para mag-serve sa purpose mo. So, dadaan ka sa through faith, for by grace are ye saved through faith, and when you believe, magkakaroon ka ng regeneration, maboborn again ka, papasok yung John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Papasok yung 1 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So ngayon, ililinisin ka ng dugo, and then, pag nangyari na yon, ipepresent ka ng anak sa Ama, Galatians 2:16. Siya na yung mediator mo. Pero, dilinis ka muna ng dugo ng Ama, yung kasalanan mo, kinover niya ng kanyang blood, pagkatapos, in-impute niya sa iyo ang kanyang righteousness, so ang nakikita ng Ama, a righteousness of Jesus Christ, and then, gagawa ang Ama ng isang act of declaration known as the justification, that you will be declared righteous. I-declared ka na niyang banal, holy ka na. Dahil na i-declared ka ng banal, nalinis ka na, mga kapatid, o isa-sanctify ka ng Holy Spirit. Isa-separate ka na. Doon pa lang pumasok, base sa 1 Peter 1, yung election mo. And because of the term, through the sanctification of the Spirit, it is very, very clear that the term elect according to the foreknowledge is according to the purpose, not according to salvation. Kasi bakit? Na-justify ka na nung pumasok ang election mo. O, nakita niya? So, anong process? Bakit ako nag-arrive sa ganong conclusion? Ang ginamit kong process, analogy, para makuha ko ang alin? Intended meaning ng Bible. Bakit siya gumamit ng salitang election? Gumamit ulit tayo, o pwede rin tayong gumamit ng analogy para gamitin naman natin ang predestination. Tama ba ang salitang predestination? Langit. Hindi. Maliwanag ko ang Ephesians 1, verse 5. We are predestinated to adoption. Is the adoption salvation? Now, kailan pumasok ang adoption? Kasi, through faith, salvation eh. And because of faith, kay Jesus, niregenerate ka. Yung adoption, dito po sa regeneration, kasi doon ka naging anak ng Diyos.
Yung sinabi sa John 1:1, but as many as received Him, given the power. Yung ibang translation ng ginamit authority. Ang salitang power o salitang authority, ang tawag po dyan adoption. Binibigyan ka ng karapatan na maging anak. So that is the power of adoption. So, nakita natin yung salitang predestination is unto adoption. Yun ang ginamit na term ng Bible. Hindi pala ito langit, hindi pala ito impyerno. So the question right now, using the term analogy, using Ephesians 1:5, bakit adoption? Okay, yung unang pinaliwanag ko, dahil ang nagbibigay lang ng glory sa Ama ay yung anak. So ang sinabi ng Ephesians 1:6, He made us accepted into the beloved. Sino? Si Kristo. Okay, yun ang isang purpose bakit kailangan kang ma-adapt. Kasi hindi ka magiging glory ng Father until ma-adapt ka to become the Son. Pero may pangalawang purpose ang adoption. Bakit napakahalaga na lahat ng sasampalataya kay Kristo ma-predestinate unto adoption? Romans chapter 8 verse 29 and 28, para ma-fulfill yung Jewish culture. O puntahan natin anak. Romans chapter 8 verse 29. In whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Yan yung He made us accepted into the beloved. Yan yung John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become sons of God. Ginamit po ang salitang predestinate, to be conformed to the image of His Son. Why? Bakit mahalaga po yun? Tuloy natin, ha? Okay, balikan mo yun, anak. To be conformed to the image of His Son, comma, that. Pag sinabi pong that, yung purpose lang to be conformed. Nakita niya? Sinasabi ng talata, ano ang purpose? Bakit dapat ka ma-conform to the image of His Son? Bakit ka na-predestinate to be conformed to the image of His Son? Yung salitang that, yung purpose nun. That He, sino yung He? Si Jesus. Amen. That He might be the firstborn among many brethren. Now, bakit kailangan si Kristo maging firstborn? Kasi bigatin san po si Kristo. Base sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang begotten Son po hindi firstborn. Kaisa-isang anak. Under the Jewish culture, ang firstborn ang magiging tagapagmana ng lahat-lahat. Jewish culture po yan. Anong sinabi ni Kristo sa Matthew 28? Verse 19. Etong sabi ng Matthew 28:19. Anak, Matthew 28:19. Baka iba yung talata nun dito eh. Okay. No. 28:19 ng Matthew. Okay, ito kasi sinabi ni Kristo sa Matthew 28. At hindi niya pwedeng sabihin to. 20 anak, 20. No, saglit ako.
18. Sorry. Yan talaga pag nagtuturo ka walang lecture, no? Mga talata ang mga ginagamit ko. Verse 18 nga. Yan, tama, 18. Sabi ni Kristo, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Yan po binibigay lang sa firstborn. Hindi pwedeng sabihin ni Kristo yan until firstborn siya. Kasi under the Jewish culture, ang tagapagmana ng lahat-lahat, firstborn. And because nakapattern sa Jewish culture ang Christianity, Jesus must become the firstborn. And based sa Romans chapter 8 verse 29, naka-predestinate whom He did foreknow. He also, tandaan yung foreknow na ha, bakit foreknow? Through the sanctification. Kaya foreknow. Ang foreknow meaning whom He loved. Yun ang meaning nun. Kasi bakit? Nasa justification po kasi. So whom He did foreknow. So na-foreknow ka muna through the justification. After foreknow, anong sabi ng Bible? He also did predestinate. What? To be conformed to the image of His Son, that He might become the firstborn among many brethren. Why? Because si Jesus ang magiging heir of everything. At ang magiging tagapagmana na po ng lahat-lahat, firstborn. Yun ang intended meaning ng Bible. Kung bakit nasulat ang predestination. Yung sa reform, yun ang deform na pangkunawa. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yan. Paano sila nag-arrive sa conclusion na yan? Sino ang nagturo sa kanila yan? Pwede rin ako magtuturo. Ha? Pwede ako magtuturo. Ganyan ka rin magturo noon? Kasi ginamit mo ang semantic meaning of the term, predestination. Kinuha mo ang meaning sa dictionary. Nung kinuha mo ang meaning sa dictionary, in-apply mo sa Bible. Pinaliwanag mo ano yung kahulugan ng dictionary sa salitang predestination at in-apply mo sa Bible. Hindi naman pala yun ang intended meaning ng Bible. Bakit niya ginamit ang term? Putol kasi yung pinuputol nila yan, hindi kinagali. Elect according to the foreknowledge of God the Father. So, doon pa lang tayo sa intended meaning. Bakit ginamit yung mga terms na to? Nakukuha niya? So, bawal ipaliwanag ang Bible base sa kung anong paliwanag lang ang gusto mo. Kaya ang sabi nga ni Antoinette, Antonieta ba yan? Gamit ang bolang kristal na ang ginagamit nila dictionary. Tapos, So, hindi sila gumagamit ng Greek and Hebrew. Gumagamit sila ng dictionary. So, kung tama yung statement niya na dictionary yung gamit nila, yung process po ng kanilang interpretation, semantic. Pag sinabi mong semantic, hindi po literal interpretation ng tawag doon. Ang tawag doon, mga kapatid, private interpretation. Kasi hindi ka kumuha ng intended meaning na bakit ginamit yan ng Bible. Tinanong ako, mali bang gumamit ng literal interpretation? Now, if you are studying linguistic, mayroon kami tinatawag na circle. Okay, anong tawag doon? Limutan ko na dati. Memorize ko yan dahil nga na tawag dito. Napabayos yung utak ko.
Minsan, nagkakalito-lito. Okay. Meron pong tinatawag kami na circle. Yung unang learning ng bata, anong tawag doon? Yung bubbling ng bata. Sa pag nagtitraining ka, magsasalita siya. Ano? Oh, phonetics. Okay. Doon yung una. Ba. Okay. Kasi, they start learning. But as you grow older and older, may yung sa bawat circle, palayo ka ng palayo. Talagang dadaan ka sa semantic. When you space semantic, nagsalita ang isang individual, uunawain ko yan sa kung anong meaning ng salita. Semantic yan eh. Nakuha mo? Pero, may mga pagkakataon na nagsalita ang isang individual, kinuha mo yung literal meaning ng term, pero ibang kahulugan yung gusto niyang iparating sa'yo. Yan, nagkaka-problem doon. Ang tawag mong pragmatic. Halimbawa, ako nagsasalita. Teacher ako, kayo mga estudyante ko, so nagpapaliwanag. May dumating na estudyante, late na. Ang sabi ko, wow, ang aga mo ah. Very good, very good. Congratulations. Ang aga mong pumasok. Ang problema, ano ba yung meaning sa sinasabi ko? Kung papakinggan lang ng estudyante, sir, thank you po, sir. At least nakapuri niyo naman akong maaga. No, ang sinasabi ko, late ka. Pero bakit sinabi kong maaga? Iniinsulto kita. So, ang salitang pragmatic, tinatanong mo, ano yung kahulugan ng nagsasalita? Bakit sinabi niya yan? Okay? Kung semantic yung meaning, pinipraise kita. Kasi yung mga lumabas sa bibig ko magaganda. So, titingnan mo yung mga meaning ng good sa dictionary, papuri yun. Pero nung tinignan mo ang situation, late ka na. Bakit ka pupurihin late ka? Posterior effect. Ha? Posterior effect po ba tayo? Iba pa yun. Iba yung pragmatic sa priori na posterior effect. Explain ko din yan. Okay, so, hahanapin mo yung intention. Bakit sinabi yan ng speaker? The same thing sa Bible, hahanapin mo ang intensyon ng Biblia, bakit ginamit niya yung term? Kapag ginamitan mo yan ng dictionary, na hindi pala yun yung intensyon ng Biblia, as part of the intended meaning, babagsak ka sa private interpretation. Amen. Ipinaliwanag mo sa sariling pag-unawa mo, gamit ang diksyonaryo, ang salita ng Diyos. Kung bumagsak po yan sa private interpretation, babagsak po yan sa another gospel. Kaya po ang paliwanag ng Reform at ng Calvinist, private interpretation po yun. Base yung meaning nila sa elect at ang meaning nila sa predestination kung ano ang meaning ng dictionary. Magpinsan po yan eh. Ang hyper-dispensationalist at Calvinist, magpinsan po yan eh. Halos pareho sila ng paraan ng paggamit. Okay, pero tayo, dahil gumamit naman tayo ng Bible logic, required na gamitin natin yung intended meaning ng Bible. At required dahil intended meaning, mayroong process tayong gagamitin. The first process is what? Analogy. Yan. O yung second process, hindi ko na muna ituturo ngayon kasi malilate tayo. Papasok yung a priori probability. O doon na yon. At saka a posteriori probability. Gagamitin naman natin. So, kailan po gagamitin ang a priori probability at kailan po gagamitin ang a posteriori probability? O scientific yan. Di ba? O halimbawa, nandito tayo. Biglang may nangamoy. Amoy masangsang. Binigay lang. Di ba?
So, bakit biglang nag-aamoy? May dumigay. May dumighay. Sa bibig lumabas. Yung matagal ng kinukulog-log siya. Siyempre, may umutot. Di ba? Bakit? May nangamoy eh. So yung highest probability kung bakit may lumabas na ganong amoy, may nagpasingaw. Okay, ang dami natin. Ano ang probability na isa sa atin? Siyempre, dahil natin mo nasa loob eh. Alam ka naman sa labas yung pumunta, dahil kung sa labas, di natin amoy dito. Depende sa amoy. Ha? So, hanapan natin. O ngayon, bakit hindi nila naamoy? Pero naamoy natin. Kasi galing doon ang hangin. Oh, that's another argument. Bakit hindi nila naamoy? Malamang itinaboy ng hangin papunta sa atin. So, ang probability na naroon yung umutot. Pero may highest probability pa rin. Ha? Yung katabi. Or, baka naman dito, kaya naamoy natin, wala doon. Dito malakas ang amoy. Yun ang O, ang tawag doon probability. Cause and effect. Ayun. That is the probability of the cause and effect. So, gagamitin po natin yan sa Bible. Applicable po ba, Pastor, ang probability of cause and effect? Yes. Ang tawag yan, consequent probability or antecedent probability. Now, i-explain ko sa inyo yon. Ito ang problema ng mga nagpapaliwanag ng Bible na hindi nila ginagamit. Imagine niyo intended meaning pa lang, apat na process pa yung gagamitin mo bago ka gumawa ng conclusion. Sabog na utak niya. Pag tayo po nag-aaral, huwag kayong sisingan. Kasi ito yung puntong lumalabnaw yung utak niyo. Baka masama. Ha? Baka masama. Kasi pag singan yung buo, Ayun na. medyo delikado ng konti yan. Baka na ba? Kasi imagine mo suminga ka lang sa puntong malabnaw ang utak mo. Nakasabay. Lumalabas yun. Lumalabas. Okay? So, basta tayo po nag-aaral, bawal suminga. Okay, so, kasi baka sumama yung utak. Delikado ito ng konti, ha? Okay, naintindihan niyo ba ako? Amen. Now, akala nila, ganun kadaling mag-arrive sa conclusion. Ngayon, merong nag-comment sa akin sa YouTube about singular sin and plural sins. Hindi ko na pinansin. Kasi bakit? Tama si Kebs eh. Pastor, pansinin mo man yan, parang tinatanong ka ng grade 2, pinipilit kong paliwanagan ng chemistry. Eh, malay niyan. May mga tao talaga na mapagpanggap sa mundo. Di ba, no? Ang ganda pa ng mga paliwanag niya about singular sin and plural sin. Sabi ni Ricardes, Pastor, ito yung sisira sa argumento mo ng singular sins. 1 Corinthians 15:3. Sabi ko, sikat ang kausapin mo. Talo ka dyan. Kasi maliwanag ang Bible. How He died. According to the Scripture. Tandaan mo, ang tawag namin ng signaling word. You need to analyze every sentence of the verse to extract the intended meaning. Hindi enough na nabasa mo lang yung died at plural sins ang ginamit, namatay siya sa mga kasalanan. Ang ginamit ng Bible, how He died. Now, ano pinagkaiba ng how? Kasi bakit? Because Jesus Christ shed His own blood. Ang sabi ng Bible, Book of Leviticus of Ezekiel, life is in the blood. So the shedding of blood. Okay, ano yung death? The word how speaks of the process. What is death? As defined, separation. Nung umalis ang espiritu niya sa katawang lupa niya, we call that death. Ang sabi ng Bible, and He gave up the ghost. Doon pa lang siya namatay. When He gave up the ghost. But the how, before He gave up the ghost,
He shed. Yun naman ang dalawang binigay ng Bible eh. He shed His blood and He died. Yun lang naman yung two term eh. So, the shedding of blood is clear for the plural sins. The death is clear for the singular sin. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Okay? So, maliwanag yan. Okay, may tanong kayo. Sabi nila sa hapa. Ito pa nga. Mahirap ba mag-aral? Madali lang po sa inyo. Grabe, ang hirap. Ha? Pero siya, Pastor, malinaw. Malinaw. Ang kasi yung previous na kaalaman ko, pinuputol kasi nila yan dyan. Hindi. Yan Ito. true. Wala na tong true. Oo, hindi na yan inaaral. Bahagi siya ng talata eh. Bahagi siya ng absolute truth. Bahagi siya ng data. Kaya sabi ko, get all the data in order for the law of identity to be complete. Huwag mong putulin kasi baka yung data na mas mahalaga na ando sa pinutol mo. Hindi tuloy nakita, nagkamali ka tuloy ng conclusion. So all the data, sabi ng Bible, that even the title, yung title, shall not pass till all these things be fulfilled. So lahat ng bahagi ng talata, mahalaga. Kaya hindi isang parte lang. Sabi ko nga, yung salitang beginning, hindi yun inspired. Until i-connect mo siya sa John 1:1. Kompletohin mo ang John 1:1 para ma-inspire. Halimbawa, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun ang inspired. Every word are protected because each word complete the message. So, wag mong alisin ng isang word kasi magbabago message. Nakuha niya? But to say that the word beginning is inspired, wrong. In order for the word to be inspired, they have to complete the message. Kasi, letters and words letter construct a word, and word construct a message. The message, mga kapatid, doon, yun yung in-inspired ng Diyos. So, papasok yung plenary inspiration, papasok, ano po ba yung isa? Verbal inspiration and plenary inspiration sa ilalim ng message. So, covered na po sila. O, darating ako doon. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa laws of intended meaning. Okay, susunod pangalawa na papaliwanag ko lahat. Okay, may tanong kayo bago ako mag-close. Maliwanag. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Opo. Ayun, ay salamat naman. Nakakatuwa kasi nakakadinig ako ng opo. Kasi hindi naman mahirap siyang pag-aralan. Nakakapanibago lang pag-aralan. Kasi kahit po mga pastors, naninibago din naman. Kasi pastor, ibang approach po kasi kayo eh. Kumbaga sa the way na mag-aral kami, hindi kami ganyan. So dahil bago yung pamamaraan mo, medyo ina-absorb pa namin dahan-dahan until mag-arrive kami sa tamang conclusion. Okay, so analogy pa lang. O, tutuloy ko pa rin yung intended meaning gamit na yung a priori na posteriori and effect-to-effect probability. Now, listen, probability na po yan. So, we will extract the highest probability para makuha natin yung intended meaning. Papasok na po yung fourth argument of reasons, yung the law of sufficient reason. Kasi pag probability po, sufficient reason ang kailangan natin. Para masabi natin ito yung tama, ito yung malamang na tama, ito yung malamang na hindi. Sufficient reason, yung kailangan natin. Sapat na katibayan para panghawakan ko ang isang aral. At sabihin ko mali at sabihin ko tama. Sapat. Yun ang ibig sabihin ng sufficient reason. Okay, not 100%, at least 80%. Pinakamataas na posibilidad na ito yung tama. Okay? Pastor, ano ang posibilidad na yung Reformed doctrine of elections and predestination ay tama? -3.
yun yung posibilidad nila. Kasi bakit? Unbiblical. Yun, okay? Okay, sige, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Nawa, dalangin namin yung pinag-aralan, yung lessons, ay talagang maunawaan namin at magpatuloy yung ganitong turo, ganitong paliwanag, na para po huwag mailigaw ng maling aral ng maraming mga anak mo. Dahil nakikita po namin na mamayagpag po ang maling paliwanag, ang maling aral. At marami silang naililigaw ng Diyos. So, dalangin ko na kayo po lagi ang magbigay ng sapat na pangunawa, katalinuhan at karunungan sa lahat ng iyong mga anak. Thank you, Father. We pray all these things in Jesus' name. Amen.